46.22 billion pesos ang inilabas na ng Department of Budget and Management para pondohan ang nasa 1,743 public work projects sa buong bansa. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layunin ng paglalabas ng pondo na matiyak na tuloy-tuloy ang implementasyon ng mga proyekto at maiwasan ang anumang pagkaantala. Kaugnay nito, iniutos na rin ni Pangulong Marcos ang pagpapalabas ng pondo para sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Na-release na ang pondo sa DPWH para sa mga infrastructure projects na may kinalaman sa pagpapaganda ng road connectivity at mobility sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Kabilang sa mga major projects ang Davao City Bypass Construction Project na may approved allocation na mahigit 288 million pesos para sa fiscal year 2026. Sa larangan naman ng edukasyon, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-release ng 17.27 billion pesos na pondo para sa pagpapatayo ng 4,960 classrooms sa buong bansa. Bahagian niya ito ng hakbang ng gobyerno para lumago ang ating ekonomiya. Samantala ayon sa Malacanang, nananatili ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa bansa. Kasunod dito na naging pananaw ng Fitch Rating sa credit rating nito sa Pilipinas na mula stable ay naging negative. The Philippines continues to enjoy strong access to global capital markets supported by a diversified investor base and sustained demand for its Republic of the Philippines issuances. These are clear indicators of investors' trust in the country's long-term trajectory. Ayon sa Fitch Rating, ito ang kanilang outlook dahil sa pagtaas ng presyo ng enerhiya sa buong mundo at mga pagkaantala sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno na maaaring makaapekto sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa matapos ang pandemya. Mahalaga ang ibinibigay na credit rating sa isang bansa dahil ito ay nagsisilbing batayan pagdating sa kakayahan nitong magbayad ng utang. Kapag maganda ang credit rating, mas madaling umutang ang bansa at mas mababa ang interes. Nel Maribohok, humahataw sa balita ngayon.